For today's vlog, mag-story time tayo dahil ngayong araw ay Recognition Day. Recognition Day pa tawag nito kasi grade 11 pa lang yung anak ko ngayon at syempre ngayong araw ay may awarding sila ng mga certificate, medals, and then ang kanilang call time is 6 o'clock hanggang 9 o'clock ng umaga or 6 to 9 a.m. So ayun, sa bahay ko nga siya ngayon pinatulog dahil siyempre nandoon siya nakastay kay nanay at sabi ko sa kanya June 5 ng gabi sa bahay siya matulog para isang ride lang kami papunta doon sa kanyang school at since wala kaming choice kaya nag-book lang kami ng Grab dahil gusto ko lang sana mag-tricycle kami kaso lang baka inisip ko baka sobrang layo nang iikutin at saka mata-traffic kami. Kaya ayun, nag-book na lang kami ng Grab at siyempre umalis kami sa bahay ng 5:30 so kinakabahan kami kasi nga ang call time nila is 6 o'clock pero dahil nag-shortcut yung Grab dito sa West Bank. So, hindi naman kami na late at medyo umuulan nga nitong umaga at bago kami lumabas, bago kami umalis, nilabas namin yung basura namin na 3 linggo na hindi na pipick up ng truck at sabi ko, marong truck dito ng basura sa labas, baka magpipick up sila. So, ganito yung klima ngayong umaga, paglabas namin. So, 5:30 ng umaga ngayon at syempre, may mga nagja-jogging na at medyo makulimlim dahil kagabi nga umulan. So, sabi namin kailangan hindi umulan dahil siyempre nasa open ground ang kanilang venue, charing. Nandoon lang sila sa loob ng school campus at wala daw yun, hindi daw covered court. Kaya hindi rin namin sinama si Kano dahil siyempre hindi niya kakayanin ang init. Kung hindi naman init ay uulan. So, iniwan namin si Kano at siyempre sabi ko sa kanya pagkape na lang siya habang iniintay niya kaming makauwi galing sa graduation at syempre bago kami umalis papunta ng school ay nag-take ng picture na din kami bago kami umalis. So ayan, nandito kami papuntang West Bank at syempre dito ay hindi medyo matraffic dito nga din akong area nito namamalengke kapag umaga or may bibilin kaming mga ulam. So ito lang kasi yung medyo malapit sa bahay na palengke kaya dito ako namimili 3 times a week, depende kung ano yung kakailanganin ko. So ayan, nag-book kami ng Grab at syempre bawat oras nagbabago yung price kaya ayun, medyo wala tayong choice kaya kapag mga ganitong okasyon need natin ang Grab. So ayun, dumating kami dito sa school campus ng 5:49. So ayan, mga ilang minutes lang naman na-stuck pa kami ng konti doon sa traffic at ito nga pala yung view ng school campus nila dahil nandito kami sa second floor ba to, third floor at syempre dahil madami pa namang nanay ang hindi dumating kaya kumuha ako muna ng video at bago nga kami pumasok sa gate, nag-login muna kami doon sa attendance daw yon kung ano yung purpose. So syempre yung purpose natin is mag-attend tayo ng recognition day. So ilalagay natin doon yung name natin at saka yung signature at kung anong oras tayo dumating. So dumating nga kami dito ng 5:49 or 5:46 in between at syempre hindi naman kami na late. So ayan, kasama ako dito yung anak ko sa loob ng classroom at charing. Sabi ko first time lang ako dito nakapunta sa classroom nila dahil siya naman ang nag-enroll ng sarili niya. Siya lang din pumapasok dito sa sarili niya. So ngayon ko lang napuntahan to yung school niya. Yari siya sa akin, alam ko na ngayon ang school niya. So ayan, iniintay nga namin dito ang go signal ng teacher bago kami bumaba sa baba. Pero yung ibang nanay nasa baba na kasi pero nandito kami sa taas kasi yun daw yung sabi ng teacher dahil syempre dating ng 6 o'clock ay
tatawag nun, bababa kami sa baba at magfo-full line kami at siyempre kami nga pala yung nauna sa linya. So kami yung section 1 ng Coke Restaurant kaya kami ang nandito sa unahan. Pero siyempre kami pa rin yung nasa ulihan kasi nga letter Z siya at siyempre nasa ulihan daw yung mga with high honor. So nandito kami naka-line dyan at siyempre titingnan natin yung mga linya sa likuran natin. Ayan, nagfo-form na sila at dito lang din naman kami maglalakad at mabuti na lang din at kaunti lang yung lalakarin natin kasi nga syempre naka-heels tayo ngayon at hindi na din ako sanay magsuot ng mga medyo may takong kasi nasanay na ako sa flat na tsinelas at saka sa rubber shoes. So pakiramdam ko masakit na yung binti ko pero wala pa naman akong isang oras na nakatayo dito. Naninibago lang. So ayan, kapag naninibago ka syempre may nararamdaman kang mga sakit-sakit ng mga paa-paa natin. So ayan, nagre-ready na nga sila at kung nakikita nyo is open ground lang talaga kami dito. At syempre dinadasal talaga namin na hindi umulan at wag masyadong mainit kasi nga baka may mahilo. So ayan, sabi ko nga sa anak ko parang kakaiba talaga yung school nila. So siguro nasanay lang talaga ako sa public school kasi galing naman talaga sila sa public school at ito medyo semi-private. Kaya sabi ko is parang kakaiba kasi nga syempre nasa grade 11 na sila at grade 12. So kumbaga parang naa-adapt na nila na kunwari daw mga feeling college na sila. So hindi na daw sila mga bata. Kaya ayan, parang hindi na nila kailangan yung mga parents nila dito. So yung iba na estudyante dito, hindi kasama yung magulang. Kasi nga nakalagay sa kanilang unang invitation na hindi daw kasama yung magulang. So sabi ko sa kanya, i-clarify mo bakit ganon, hindi kasama yung magulang, recognition. So sa pangalawang pag-send ng announcement ng school, kasama daw ang dalawang magulang pero isa lang daw ang aakyat kasama yung anak sa stage. Yung pangatlo yata nilang announcement, kasama daw yung magulang, pero anak lang daw yung aakyat sa stage. So, syempre, medyo magulo ang kanilang setup. Pero ang importante is na iraos nila. So, may magandang speech dito yung ang kanilang school principal at kung gusto nyo pakinggan, i-play natin. In the future, to be self-productive and contribute to your family and to the country. Well, who knows, one of you here will become someone who could bring a great economic change to this beloved country that has never been experienced before. Nothing is impossible if you have faith in yourself. 10 years from now, which may be a decade, is quite too far. You can be a chef, a hotel manager, an owner of home care facility, an international bartender or a consultant, or even a great leader. You can be anything. All you need to do is work on it, be diligent, and believe that impossible things can be possible. Students who will enter college as your next step to your ambition, be not afraid of what awaits you. Be optimistic about the future. Trust and show the best in you. Embrace change as a normal trend of existence, but continue protecting yourself. Value and love your family. Do not forget to show respect and gratitude to your dedicated teachers. Can you please give a round of applause to your parents and teachers and say thank you? Parang wala akong narinig na nag-thank you man lang. Kawayan man lang ninyo yung parents ninyo at teachers and say thank you. Be not forget to enjoy your journey while working on your dream. Congratulations and good luck, and God bless to all of you. Thank you so much, Ma'am Jen, for the warm remark. Morning. Today is a very important day in our academic calendar as we all gather to validate the hard work,
persistence, and dedication of our students in achieving their goal. To finish your grade level with flying colors. A culmination of remarkable performances, individual successes, and the beginning of your journey towards a more difficult path that will hone your future. Congratulations, my dear students, and thank you for doing your best and continue to strive hard to become the better version of yourselves. As education is your passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. I would like to take this opportunity to thank our teachers for doing their best in imparting their knowledge and for always going an extra mile for our students. I would also like to commend the parents for doing an exemplary job in raising our students. And to our students, thank you for teaching us how to lead and improve and work harder to make a difference, to train more students to be like you. Good morning and God bless us all. So, ayan, pagkatapos ng deliver ng speech ng mga principal ng school nila at assistant director, siguro yun, nag-start na ng awarding. So, ayan, dumaan na yung mga estudyante sa gilid natin at syempre, at tatayo tayo mga parents kasi kasama tayong umaakyat sa stage. At syempre, tinatawag nga ako ng anak ko na magpa-picture kami dito sa photo booth. Pero syempre, naka-switch off na naman ako at hindi ko siya narinig. So, ayan, binalikan ko siya kasi mamaya sobrang haba na ng pila at hindi kami nakapagpa-picture. So, ayan, nagpicture kami at kung nakikita nyo, nag-uumpisa na yung init, kaya yung iba, inopen na yung mga payong nila dahil nga, sabi ko sa inyo, nasa open ground kami ng school. So, maganda ang view dito, basta dapat sana kung may covered court sila, no? Pero, dahil ganon talaga, hindi mo talaga mahihiling na lahat ay ibibigay sa iyo lahat ng mga hinihiling mo. Pero, ang importante is, masaya at maganda yung panahon ng time na to at ang oras nila ay talagang ininsakto nila ng alas 9 ng umaga kasi syempre paglagpas ng alas 9 ng umaga sigurado para ka na ditong piniprito. So kung nakikita nyo nga bakante na yung ibang mga chair kasi yung ibang estudyante na nagpo-form na ng linya paakyat ng stage. Tapos yung iba naman naglilipat ng upuan dahil napakainit at syempre ayaw naman nilang ma-heat stroke. Pero syempre ilang oras na lang naman at syempre naghingi pa ng kaunting time ang mga teacher at administration ng school na bumalik sa mga upuan ng mga magulang at mga estudyante kahit na medyo mainit na para sa panghuling tawag nun chapter ng recognition day. Kaya ayun, pero sa amin hindi pa naman kami abot ng init ng time na to. Kaya hindi pa kami umalis dito kasi medyo nasa front line kami ng mga upuan. Kasi syempre kami ngayong nauna kanina sa pagmarcha. Kaya ayun, dito kami napunta sa pinakaunahan. So ayan, nandito nga din yung kasamahan ko sa Zumba Babes. Dito lang din kami nakita kanina dahil syempre hindi ko din alam na dito yung kanyang anak. Pero yung anak niya nga is grade 12. Tapos nga nag-text pa siya sa akin na parang may kamukha daw akong nakita niya dito. Pero ako talaga pala yung nakita niya. So nang time na to hindi ako nakadata. Kaya hindi ko nakita agad yung message niya. So ayan, so dumaan nga siya sa akin kasi syempre nauna kami, nakuhaan din niya ako ng picture at syempre kinuhaan ko din siya ng video kasi mas malapit ako sa stage at ayan, malapit na kami nitong matapos. Siguro mga ilang minutes na lang kasi nga patapos na ang ilang estudyante na lang yung aakyat at yung isang classmate ng anak ko nito ay nahilo siya kaya hindi siya nakaakyat sa stage. Tapos parang tinawag na lang siya sa panghuli dahil syempre nahilo siya at need niya ng kaunting break at ayun, nakabalik naman siya kaagad sa tawag nun sa line.
So, kung nakikita nyo, may iba-ibang kulay sila ng parang, ano ba tawag niyan? Basta yung sinasabit sa kanilang sa liig nila, hindi ko alam kung nakalimutan ko yung term. May black, may blue, may pink, at syempre, nang nandito nga ako, may nakita ako ditong caregiving course. So, iniisip ko, parang gusto ko mag-aral ulit. Pero syempre, hindi ko pa ngayon na pagdedesisyonan. Pero habang nakaupo ako sa upuan, gusto ko talaga ulit mag-aral. Kasi syempre, 'di ba, para pagdating ng araw, kailangan ko makasurvive. Kasi kapag nakapag-aral ka, syempre, 'di ba, makakakuha ka pa ng ibang trabaho. Ayan nga, sabi ko nga sana ko, tanungin mo nga kung magkano yung tuition fee dito ng caregiving. Kasi mayroon din sila ditong strand na tour guiding, mayroon silang cookery, mayroon silang home economics, ano pa ba yung iba. So, ang gagawin ko na lang is pa-follow ko yung page nila, yung Arellano University, para malay mo, 'di ba, in God's plan makapag-aral ulit tayo. Kasi nga habang nakaupo ako dito sa chair, parang iniisip ko na gusto ko mag-aral. Parang alam niyo yun, nakakamiss umakyat sa stage. So, ayun nga, bago kami umuwi is, nagkuha pa sila ng video ng mga kagrupo niya. Tapos, nagpicture din ako sa kanila. So, hinayaan ko muna yung anak ko mag-enjoy kasi moments niya talaga today. At kung nakikita nyo, unti-unti nang nag-uwian yung mga tao at nagliligpitan na sila ng mga upuan. At syempre, kakain kami sa labas kahit na maliit lang na treat para sa anak ko dahil recognition niya ngayon. At hayaan ko siyang sumama sa groupings nila dahil kakain daw sila ng group sa labas. So, ayan, hinahayaan ko siya kasi deserve niya naman na magsaya, deserve niyang gumala, deserve niyang i-enjoy ang sarili niya. And then, sabi ko sa kanya is, mag-ingat na lang siya uwi. And then, ayan yung aking kasamahan sa Zumba. So, ayan, kinuhaan ko rin sila ng video at saka picture ng anak niya. And then, sila naman ay aalis din dahil syempre inaantay niya yung asawa niya na pagsusundo sa kanila. And then kami naman ay, so ayan, maghihiwalay na kami ng landas namin at uuwi na kami. So pahabol na lang itong ating video dahil syempre para yung iba dyan na hindi pa nakapagpa-picture. So ayan, maraming thank you at saka ulit congratulations anak dahil syempre grade 12 ka na sa pasokan. At syempre, di ba, kahit hindi tayo mayaman, kailangan magtapos ka ng pag-aaral kayo ni ate mo dahil para sa future hindi kayo mahirapan at para din talaga makasurvive kayo dahil mahirap talaga umasa. Mas maganda talaga yung may sarili ka din talagang secret weapon para makasurvive ka. So, lagi ko yun sa kanila sinasabi na kailangan yung mag-aral para makasurvive kayo in the future, hindi kayo mahirapan. So, ayan, maraming thank you at bye-bye! Congrats sa ating lahat at syempre, congrats sa lahat ng nanay, and then, thank you sa lahat ng mga nagsusupport sa atin dito sa YT channel natin at page. Bye-bye! Thank you ulit!